Kayong lahat ay mabibigo sa paligsahan na ito. Maraming nagpaplano na humiling na sumali sa grupo ng 6 na malalaking sekta. Para makapasa, nadama ni A.T.D.T. Ranhi na hindi maganda ang paraang ito. Magdudulot lamang ito ng takot sa mga bata. Tapusin ang schedule ngayon. Dito, magpahinga kayo sa dormitoryo at paghihiwalayin ayon sa bawat grupo. At simula bukas, ang mga guro ay masigasig na aalagaan ang mga batang opisyal. Maraming natakot nang makita ang pagpigil nila sa mga nagrebelde dahil sa pagkabagsak noong nakaraan. Sa huli, walang nagkomento kaya naghiwa-hiwalay ang lahat. Naging maingay ang mga tao at pinag-usapan ang lahat. Tumakbo si Thyan Macbuyet kay Juvie ng grupo bilang 8, si Dradid. Scene number 3, bakit ka pa rin nandito? Mayroon akong ilang katanungan na kailangang malaman. Kaya gustong kong magtanong sa Juvie. Alam mo na hindi ako sasagot sa mga tanong na hindi konektado sa pagsasanay. Tama ba? Gustong gampanan ng lalaking ito ang posisyon ng pinuno ng grupo 8. Kahit hindi alam ni Diade ang lahat ng pangalan ng mga kandidato. Hindi siya pamilyar sa mga batang maliit na Panginoon. Ang pag-uugali ng pagwawalang bahala sa mga patakaran. Ipinaliwanag ni Nguyen Di na nasugatan si Thyan Pham at nakahiga sa isang lugar. Ayokong matanggal ang buong grupo dahil sa kulang ng isang tao para gawin ang pagsusulit sa grupo. Dahil hindi siya nakadalo sa seremonya ng pagpasok ngayong araw. Kaya hindi niya alam ang sitwasyon dito. Gusto ko lamang iparinig sa scene number 7 ang mga sinabi ngayong araw. Sa katunayan kahit bata pa, ang batang Panginoon ng Magyengu ay napakaloko. At nagpaplano siyang pumunta sa Efikun para baliin ang mga paa ni Namtidide para maging masaya. Hindi naintindihan ng Gyodi ang kahulugan nito at nagpakita ng pagmamalaki. Tinanggap niya ang kanyang opinyon at direktang pumunta sa Efikun para iulat ang balita kay Isin. Number 7. Nagmamadaling pinigilan siya ni Nguyen DC at gustong gampanan ang gawaing ito. Nagbago ang anyo ni Diadi at nagpakita ng panganib. Nagpaalala na ang Makun ay hindi isang lugar kung saan gustong pumasok at lumabas. Ngayon pa lamang nalaman ng batang maliit na Panginoon. Kaya nagpakita siya ng kawalan ng lakas. Ang kanyang layunin ay pagsikapan na maging tagapagmana. Ngunit sa ganitong paraan, wala na siyang ibang paraan. Nang makita ng giihi na wala ng iba, pinaalalahanan niya na bumalik agad sa dormitoryo. Ngunit may isa pa kaya nagsalita siya para magtanong. Maaari bang sabihin mo sa akin kung kailan makakasali sa pagsasanay si Isin number 7? Huli na ngayong araw. Kaya bukas, ipapaalam ko sa iyo. Kaya kinailangang baguhin ang plano ni Fin Nguyen. Nagplano siyang maghintay hanggang sa gumaling si Namtidede. At paparamdam niya ang sakit na nabubuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Pagsapit ng gabi, pumunta si Tret Diede sa Efikun para magtanong. Nag-aalala siya dahil ang panahon ng paggaling ni Thyan Pham ay 2 linggo. Masyadong malubha ang panloob na pinsala. Kailangan niyang manatili dito nang hindi bababa sa 14 na araw. Nagpakita ng pagkayamot si Gizi. Gustong maghanap ng paraan na mas mabilis para hindi maapektuhan ang susunod na yugto. Naniniwala si Kisi Renzmin na kung mayroon siyang panloob na enerhiya, okay lang. Ngunit walang kahit kaunti ang pasyente. Nagsimulang matakot si Gie dahil nasayang ang masyadong maraming oras. Umaasa na hindi siya matanggal dahil sa kanya. Kaya nagpaalam siya para makadalaw sa loob. Nagreklamo muli si Renzmin na napakahirap niyang makatulog sandali. Kaya walang nagawa ang Jolie kundi magpaalam. Bago umalis, palihim siyang sumulyap ng ilang beses para suriin. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at nagpakita ng pagkayamot na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kahit na nakapasa siya sa unang yugto. Ngunit tila natapos na ang kanyang kapalaran dito. Humihilik pa rin si Thyan Pham na hindi nalalaman. Nang gabing iyon, habang lumalalim ang gabi, isang katawan ang lumabas na may napakabilis na bilis. Ang maliksi na anino. Lumilipad at tumatalon sa mga bubong ng Makun. Ang posisyon na gustong puntahan ay ang Efikun.
Naririnig pa rin ang hilik ni Namtidire na parang nagpuputol ng kahoy. Nagsisimula ng lumakas ang mga tunog ng paunti-unti. Sa isang iglap, nawasak ang pinto. Nagulat siya at bumangon para tingnan kung sino ito. Dumating si Sumong na may malinaw na boses dahil sa alak para dalawin. Ang bagong disipulo. Nagpakita ng pagtataka si Thian Pham. Dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Tulad ng dati, wasak pa rin ang Fong Thai ni Sumong. Pagkatapos uminom ng vitamin Gugyu, binaliwala niya ang maliit na bagay. Hindi mo kailangang bumati. Disipulo, magandang umaga sa guro. Nakumpleto mo na ba ang takdang aralin na ibinigay ko sa iyo? Naging malaki muli ang mata ni Namtidere. Ang ibig sabihin ng lalaki ay ang panloob na diskarte ng Keith Yi na ibinigay. Hindi ba? Sinabi na ng Yisi. Pagkarinig sa mga salitang ito, kumibot lamang siya. Tumawa nang may pagkutya sa isang hindi maunawa ang paraan. Hinihiling ko sa guro na tanggapin muli ang isang bagay mula sa disipulo. Muling ginamit ni Sumong ang salamangka para patayuin siya. Ang kanyang mahinang katawan ay madaling na itaas. Walang sinuman ang maaaring mang-insulto sa dugo ng angka ng Thian. Maliban sa pinuno ng kulto. Disipulo ko dahil mahina ka ngayon. Pansamantala, hayaan kitang isaulo ang mga salita. Bakit pa tumatayo dyan at nagpapahirap? Alagaan mo ang aking disipulo. Nagpakita ng galit si Gisei T. Renvmin dahil sobrang bastos ng kanyang pag-ugali. Bakit siya naging sobrang excited? Bumalik siya para magtanong. Tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Dahil sa panloob na pinsala, berde ang iyong mukha. Hindi rin makagalaw ang iyong katawan? Maghahanda ako ng kimchi. Kahit gaano kasakit, kailangan mong magtiis. Ngayon ang silid ay nag-iisa na lamang. Kaya tahimik na nagpasalamat si Namtidire sa Diyos. Nadinala si Nano at Hugh Yi sa kanyang tabi. Mula noong bata pa ako. Marahil ito ang unang pagkakataon na kahit nasasaktan ako. Nakakaramdam pa rin ako ng kapanatagan. Ina at tagapangalagagyang. May isang taong handang tumayo para sa akin. Sa pagkakataong iyon, sa malaking plaza ng Makun. Pagkatapos dalhin si Thian Pham sa Evikun. Ang seremonya ay pansamantalang natigil. Kinailangan ng lahat ng ese na magnilay para gumaling. Ang ilan lamang noong nakaraan ay hindi nasaktan. Kaya malaya pa rin silang nakaupo at nakatingin. DNT Rangi ay tapos na sa mga pamamaraan at tumakbo para iulat ang mga resulta ng pagsusulit sa unang yugto. 415 ang pumasa. Kasama na ang batang numero 7 na pumunta sa Evikun. Kung ikukumpara sa 15 taon, kulang pa rin ang 200 katao. Sa katunayan, ang AC Sens BC5 ay masyadong malakas para sa kanila. Tila sobrang sama ng loob ng mga tinanggal. Ang ilan ay sumisigaw. Na dahil nakatayo lang sila sa araw ng medyo matagal kaya sila nahulog. Ngunit mayroon pa rin silang lakas para makatiis. Nagreklamo sila na napakasama ng kanilang kapalaran. Ang kanilang kinabukasan ay bumalik na lamang sa bahay para mag-alaga ng kalabaw. At magbungkal ng lupa. Maraming pumigil. Ngunit walang masabi. Inutusan sila na agad na sugpuin ang sinumang tutol. At paalisin sa Makun. Ginamit ng mga gisisay ang kanilang mga kamao para agad na lutasin ang problema. Ang mga batang hindi nakapasa ay naging labis na bugbog. Kumakain ng AFSN, kumakain pa ng suntok kaya napakasama. Gawin ito ay para sa kanila. Para makita ang kanilang walang silbing anyo. Sabi ni Itsidiliti Renf. Walang pakialam si Esay Homin. Dahil ang unang pagsusulit ay masyadong malakas dahil pinahirapan ni Denfi. Si Thian Pham. Gayunpaman para sa mga iyon walang swerte. At wala ring kakayahan. Kaya iyon ang kanilang kapalaran. Ang mga pumasa. Ang unang yugto ay nagpakita ng pagiging kapakipakinabang. Karamihan sa kanila ay gumagamit pa rin ng panloob na enerhiya para magpagaling. Ngunit, 8 sa mga kabilang sa mga dinedfy. At dugo. Direktang kabilang sa 6 na malalaking sekta. Ay nalagpasan ang lahat. Siyempre, walang kahirap-hirap na nakapasa rin ang mga batang maliit na Panginoon.
Gumagamit ng mahigit kalahati ng kanilang lakas ng isen. Ngunit hindi pa rin sila naapektuhan. Nangangahulugan ito na ang panloob na enerhiya ay sanay. Nang hindi bababa sa 12 taon at maaaring malampasan ang mga 2 sa 6 na iyon, ay si Thin Min ng Huin Ma. Ang isa pa ay si Thin Huthin. Hindi man lang siya gumalaw nang marinig ang A-Essence. Pagkarinig nito ni Ha T. Rangelo, alam na niya na ang laban para sa pagmamana ay nasa 2 Phi na lamang. Huin Ma at Ma. Totoo ngang hindi ko inaasahan. Ang paligsahan ngayong taon ay masyadong nakakatuwa. Nagsalita si S.A. Homin para batiin ang mga batang opisyal na nakapasa sa unang round ng pagsusulit. Bibigyan kayo ng badge na sumisimbolo sa isang mataas na ranggo ng martial artist ng kun na ito. At sa loob ng 4 na taon, magiging bagong mag-aaral kayo ng makun. Nasasanayin. Ang sagot gamit ang Ma ay papalit sa 2 salitang TEOT hindi. Masasabi lamang na ay pagtupad ng utos, pagtupad ng hadlang. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng napili ng Ma. Nagpatuloy siya sa pag-uutos sa mga batang opisyal. Napiliin ang kanilang sariling mga grupo. Sa panahong ito, nakahanap si G.T. Renz Min ng lahat ng mga kagamitan. At naghahanda ng pagalingin si Thien Pham. Sinubukan niyang gamitin ang Kim T.S. para gawin ito. Habang nagsasalita at nagtatanong, ipinakilala ng SCA ang kanyang pangalan para madaling tawagin. Sa halip na tawagin ng ganyan, tawagin mo ako sa aking pangalan para maging emosyonal. Mahinang sinabi ni T. Min. Habang kinukwento ang kasalukuyang kalagayan ni Nam Tideh. Kailangan niyang gumaling sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo. Nagulat si Thien Pham dahil masyadong matagal ang panahong ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Dahil sinimulan na ng Dano na pagalingin ang kanyang katawan. Kung gagaling siya ng masyadong mabilis, magdudulot ito ng maraming hinala sa lahat. Ngunit karaniwang gamutan, maaari siyang tanggalin sa pagsasanay. Pagkatapos dalhin dito, hindi niya alam kung paano magaganap ang yugto pagkatapos ng una. Sa pag-alam sa mga iniisip sa puso ng pasyente, nangako si T. Min na gagawin niya ang kanyang makakaya. Dahil siya ay alagad ng Kided SA. Matamlay pa rin ang mukha ni Thien Pham pagkarinig nito. Nagpakita siya na hindi masyadong umaasa. Kahit hindi kita masyadong maaliw. Ngunit magpapanggap akong hindi ko alam na nag-aaral ka ng martial arts mula sa Hugh. Ang SCA na ito ay nagmula rin sa mababang antas. Kaya naintindihan niya at nakikiramay sa sitwasyon ni Nam. Hindi. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ang acupuncture. Pagkahubad ng lahat ng damit, hinangaan siya ng taong ito. Kahit alam niyang hindi nag-aaral ang pasyente ng martial arts. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang isang toned na katawan. Masyadong masarap. Hula niya na hindi natutunan ang panloob na enerhiya. Kaya matututo ng panlabas na enerhiya. Kaya nagkaroon siya ng ganoon. Kahit naghahanda ng ilagay ang Kim para mag-acupuncture. Nagbabala ang Nano. Paggamit ng matutulis na metal mula sa labas. Na nagdudulot ng pinsala sa katawan ng gumagamit. Lumipat sa emergency defense mode. Agad. Itinigil ni Thien Pham ang lahat ng aksyon para maiwasan na malantad. Buti na lang at napigilan niya ito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Kung hindi mo sinabi sa akin na iyon ang proseso ng pagpapagamot, kahit anong maliit na pinsala ng Panginoon, ay otomatikong magsisimula sa emergency defense mode. Kinailangan ng NAMTDA na paalalahanan ang kakaibang system na ito, na hindi na dapat mangyari ulit. Nang mailagay ang karayom sa kanyang katawan, naramdaman niya na medyo komportable ang kanyang tiyan. 6 na sugatan na mga acupoint ang unti-unting gumagaling. Nag-alala si T. Min. Kaya pinaalalahanan niya ang pasyente na medyo matagal ang proseso. Gusto mo bang matulog? Dahil hindi niya maintindihan ang mga acupoint, nagpanggap siyang pumikit. Salamat sa Nano na ipinaliwanag ang lahat. Sa katunayan, may kakayahan itong gumaling kaagad. Ngunit ang paggawa nito ay malinaw na magdudulot ng hinala. Pagkatapos gumaling, maaari bang magawa niya na suriin ang pulso ng doktor? Ngunit hindi pa rin niya alam.
Magagawa iyon. Hindi sinasadya na binabago ang tibok, na nagiging sanhi ng matagal na pinsala. Ang intensyon ni Thian Pham ay sa panahong ito. Masigasig siyang mag-aaral ng Science Fu ng lasing na guro na si Sumong. Mapanatag si Thian Pham na hayaan si Nano na gawin ang kanyang trabaho. Ganon din upang ipagpatuloy ang acupuncture si Kiren Vmain. Kinabukasan, sinimulan muli ng lahat ng mga batang opisyal ang isang bagong araw sa Kun. Hapon na ngayon. At tahimik pa rin ang mga batang opisyal na nakikinig sa mga susunod na panuntunan. Gusto ni Tirang Lodre Sai Ho Mint na ipaliwanag niya. Para suriin ang mga yugto. Sa hinaharap, hindi balak ng Kun na mag-aksaya ng pera sa pagsasanay. Sa ika-negatibo 3 hakbang, na nakatuon para sa mga mataas na antas ng martial artist. Sa makatuwid, naglaan sila ng isang tiyak na dami ng oras para sa bawat pagsusulit. Ang panahon ng iyong kailangan ay upang matutunan kung paano maging isang martial artist ng gitnang antas ay 3 linggo. Nawala ng pag-asa ang mga esi. Nagulat sila. Sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ng panahong iyon, maglalaban ang 20 koponan. At 1-0 koponan lamang ang papayagang pumasok sa susunod na yugto. Nangangahulugan ito na 200 katao. Diretsahan sabihin na hindi mo kaya ang gawaing ito. Muling nagsalita si Gigi para paalalahanan si Ga na tumigil. Yumuko siya para tanungin ang pangalan ng SC sa SC Kun. T. Ranvimin. Hanggang doon lamang ang narinig ko. Kaya't inulit-ulit niya ang pangalan ng paulit-ulit. Sa huli, nakilala rin niya. Ang SC is na iyon ay kapatid ni Tidet Isai Kay Trong Isi. Natanto ng mga bata na isa pala siyang tao ng Ti Mafai. Dahil sa kanyang hilig sa pagliligtas ng mga tao, siya na ngayon ang nangunguna. Sai is ng Magyo. Nabalitaan na isa rin siya sa mga dalubhasa na nasa ika-negatibo 30 pwesto dito. Kahit hindi sigurado. Ngunit kung alagad siya ni Nibei, hindi rin magiging ordinaryo ang kanyang martial arts. Napagtanto ni Wit Dinsi na kahit ipadala pa si Igyan, wala rin itong silbi. Habang sinisipa at sinasapok, ipinangako niya na hindi na siya kailanman magbibigay ng tulong sa sekta ng kanyang kapatid. Inis sa kanyang puso. Naalala ng Isin 23 ang mga sinungaling na salita kanina. Kinuha ni Wit Disu ang kredibilidad bilang isang batang Panginoon ng Ihimagyo. Para ipangako na pagkatapos ng trabaho, makakatanggap siya ng karapat-dapat na gantimpala. Sa katunayan, may sariling dahilan si Igyan. Kaya niya ginawa ito. Ngunit ngayon ipinangako niya na hindi na siya makikinig muli. Pagod na ang taong sumuntok. Kaya kinuha niya ang tuwalya sa ulo ng kanyang kapatid. Nakakagulat. Bakit ka nagsuot ng ganitong nakakalitong bagay? Ang ulo ay sobrang kinang. Na nakikita pa niya ang kanyang pangit na ganda sa Ngwitdi. Napakarami mong drama talaga. Iniisip mo ba na kung ahitin mo ang ulo mo, patatawarin kita? Ang ilang isin na walang kinalaman. Ngunit nagpakita ng pagkayamot dahil sa aksyon na ito. Pagod na ring suntukin kaya umalis na kaagad ang dalawa sa kanya. Sa puso ni Igyan, tahimik siyang nagalit. Ang kwento ng pakikipaglaban ng mga kapatid. Ang kanilang angkanithayan, ang mga anak sa labas ng pinuno ng kulto. Sa pagkakataong ito sa SE Kun, nagbahagi si Kisei T. Renfmin kay Nam. Si Ride na wala siyang kaalam-alam sa martial arts. Lumipas ang panahon hanggang sa 7 araw pagkatapos. Hindi nagtagal. Malapit na ang oras. Na bumalik si Thian Pham para magsanay sa Makun. Marahil sa oras na ito, marami nang nabago sa kanya mula sa loob. Sa labas, ang kanyang matipunong katawan ay naging mas matatag. Ang kanyang ay ibang-iba kaysa noong una. Habang nakahiga pa rin sa SE Kun, regular pa rin na pinagmamasdan ng guro ang pagsasanay ng disipulo. Totoong ang henyo ang batang ito. Nakita ko lamang itong tumutugtog ng tip doon ilang araw na nakalipas. Ngunit ang kanyang postura ay nakapirme na. Hindi gulo at gumagalaw ng natural. Kung magsanay siya ng madalas sa paggamit ng mga galaw, hindi na magkakaroon ng anumang problema.
Habang nag-iisip, inutusan din ni Sumong ang kanyang disipulo na ilabas ang mga susunod na galaw. Inulit ni Thian Pham ang lahat ng bagay tulad ng hulma. Ang dahilan ay kinopyahan ng nano ang lahat ng aksyon ng guro. Ngunit alam niya rin sa kanyang sarili na kung maging matagumpay siya ng masyadong mabilis, makakakuha siya ng maraming hinala. Kaya tahimik niyang sinabi sa kanyang isip na kailangan niyang humakbang ng paunti-unti. Patuloy pa rin na gumagalaw ng grasyoso at tuso. Alam ni Sumong na mayroong 24 na galaw sa kanyang tiyanvi. Ngayon kabisado na ng kanyang disipulo ang 8 galaw. Nalulungkot siya dahil limitado ang oras. Kaya hindi niya maituro ng karagdagang ilang maliliit na tip para mag-link muli. Sa kanyang isip, umaasa lamang siya na masaktan siya ng 1 o 2 buwan pa ng komportable. Gayunpaman, hindi pa rin niya maaaring labagin ang mga panuntunan ng Magyo. Pagkatapos ng ilang linya ng martial arts, pinayagan na ni Sumong na magpahinga. Nagbigay siya ng paraan para gamitin ang panloob na enerhiya. Ang mga galaw ng tip ay, gustong-gusto kong turuan ka ng direkta. Dahil ngayon ang huling araw. Sa iyong ulo at pakiramdam, maaari mong matutunan ang mga pangunahing bagay. Sa susunod na magkita tayo, susuriin kita. Kaya't magsanay ka ng seryoso, huwag maging tamad. Maraming salamat po sa guro. Hindi ko po bibigyan ang inyong mga inaasahan. Hanggang dito, balak ni Sumong na gumawa ng ilang linya para malaman niya ang tabak. Agad na nagkaroon na lumipad patungo sa Panginoon. Sa pagbubukas ng bag, alam kaagad niya na iyon ay guang ii. Sa paghugot sa takip, itinapon kaagad niya ito para subukan ng kanyang disipulo. Nang hawakan niya ang arma sa kanyang kamay, naramdaman niyang kasinggaan ng walang timbang tulad ng iniisip niya. Karamihan sa mga tabak na ginagamit ng martial artist ay mas mabigat kaysa doon. Ngunit tumutugma ang kuwang ki ng may timbang lamang na kalahati. Kumpara sa normal. Naintindihan ni Thian Pham dahil tip ay ito kaya ganito. Isang simpleng hiwa lamang. Lumipad kaagad ang slab ng konkreto sa kama ni G.T.Rans. Kahit na makitid ang lapad ng katawan ng tabak at magaan ang timbang. Ngunit gawa ito sa bakal na bakal. Kaya napakalakas at matigas. Umatras ka. Dahil ipapakita ko sa iyo ngayon ang gusto mo. Kaya tumingin ka ng mabuti. Ito ang tip ay ko. Malapit nang magkaroon ng trabaho muli ang nano. Hinanap na ito para maghanda. Iscan ang lahat ng animation ni Sumong. Nagsisimula ng sumikat ang araw at siksik ang sakop ang lugar ng pagsasanay. Pagkatapos magturo, bumalik na sa dati si Hugh. Ang kanyang mga paggalaw ay natagpuan ni na Malakim at Disay Ho Min. Nakita lahat. Marahil alam na nila ito noon pa man. Ngunit tahimik pa rin silang binabaliwala ito at walang sinabi. Balak ng AKZ na palitan ang lahat ng mga gwardiya. Yung mga walang silbi ng isang ikot ng paglalakad sa ngayon. Sa kanyang pag-alis, nagtanong si CEE dahil sa pagtataka. Kung bakit nag-aalala si Pito Tianzi. Sa katunayan, hindi sa wala lang na. Si Sumong ay may karapatang magturo ng martial arts. Nang palihim na ganoon, ang taong may otoridad na sumang-ayon sa bagay na ito ay walang iba. Marahil ay ang pinuno ng kulto. Huwag kang magduda sa desisyon ni Ngibe. Nagmagic si Malakim at umalis kaagad. Totoong paraan ng pagtawag bago ang paningin, isang iglap na naglaho na. Kung gustong umalis, walang makakapigil. Sa loob lamang ng 14 na araw. Magdudulot ba ito ng anumang pagkakaiba? Dito mismo. Pagdating sa trabaho, nagpakita ng seryosong ekspresyon si G.T.Rans. Tuwing dumarating siya, gising na siya. Ngunit bakit hanggang ngayon tulog pa rin siya? Gayunpaman, ngayong araw din ang huling araw. Para makapagpahinga ng komportable. Paglabas dito, siguradong mahihirapan siyang matulog pa, kaya hayaan na lang natin siyang matulog ng kaunti pa. Tahimik pa rin kinokopya ng nano ang mga kasanayan ni Sumong. Inaasahang kakailanganin ng kalahating oras para makumpleto ang 100%. Pagkalipas ng 1 oras, dahil wala nang gagawin,
Kaya't nahiga ang SEA sa isang sulok para matulog ng mahimbing. Marahil ito ang pinakamadaling trabaho sa Makon. Ang tunog ng pagsusuka. Ang pagdura ay naging sanhi sa kanya na biglang magising. Pagkatapos ay nagmadali siyang tumakbo na may nag-aalalang ekspresyon. Ito ay isang natural na reflex ng katawan ni Thian Pham. Matapos makumpleto ang pagkopya. Bakit biglang may pagkahilo at nagsusuka? Ayos ka lang ba? Nakakaramdam ka ba ng sakit kahit saan? Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatatag na rin. Patuloy na kinukuha ni Giselle Renvmin ang kanyang pulso. Para suriin ang kanyang kalusugan. Hindi niya maintindihan kung bakit pagkagising lang niya. Ang kanyang tibok ng puso ay tulad ng labis na pag-ehersisyo. Ang tibok ng puso ay hindi kapanipaniwala. At higit pa para sa isang taong natutulog. Inililipat ng nano ang mga huling hakbang. Para pakalmahin ang pakiramdam ni Thian Pham. Hindi pa nakakita si Renvmin ng ganitong uri ng taong pasyente na nagbabago. Nang napakabilis. Dahil hindi malinaw, hayaan na lang natin muna ito at kumain ng tanghalian bago isipin ang iba. Pagkalabas lamang, dumilat na si Namtide. Ngayon naramdaman na niyang ligtas. Dahil walang sinuman dito. Nakumpleto na ang proseso ng pag-scan ng martial arts. Sa simpleng pagmaramdaman lamang, nakita ko na napakalakas na nito. Ang pagbabago ay sobrang iba kaysa 3 oras na nakalipas. Siguro alam ng guro kung gaano ako kahirap. Magsanay, hindi ba? Kung alam niya na kaya ko lamang matuto sa lahat ng iyon. Oras, siguradong magugulat siya. Sa pag-iisip sa nangyari sa umaga. Marami ding hindi inaasahan. Nano, ang katawan ni Sumong ay kasing bilis ng hangin. Hindi kailangan na gumamit ng panloob na enerhiya. At lumikha na siya ng nakakatakot na mga shockwave. Naintindihan ng Nano ang ibig sabihin ng Panginoon at agad na kinopya ito noong panahong iyon. Nakita mo na bang malinaw ang lahat? Nakakalungkot talaga. Kinailangan kong turuan. Ang mga galaw sa iyo ng hindi wasto. Dahil ngayong araw na ang huling araw. Bago umalis, inulit-ulit niya. Na binabalaan ang kanyang disipulo. Na mahihirapan siya kapag bumalik siya sa Makon. Tandaan ang sinabi ko, huwag na huwag kang magpapatalo. Naintindihan ni Thian Pham. Na ngayon mayroon na siyang isang taong nag-aalala sa kanya habang naririto siya. Kaya hindi ko bibigin ang guro. Natapos na ba ng Nano ang pag-aanalisa? Tapos na at inaasahang ko kumpletuhin ang panahon. Sa hindi bababa sa 6 na oras. 3 oras. Bakit kasing tagal? Naisip niya lamang ito, ngunit nasisiyahan na siya. Tapos na ang trabaho. Ngayon na ang oras para subukan ang ilang galaw para makita kung paano. Kailangan lamang na pumili ng ilang magaan na galaw, malaki na ang nalumabas. Ito ang unang galaw na gumanap. Parang kamukha ng guro. Magkakaroon ng pangalawang galaw. Tingnan kung ano ang mangyayari, natuklasan na kahina-hinala. Naramdaman niya na may isang taong naglalakad sa labas ng pasilyo. Sa katunayan, nagbago ang katawan. Kaya nadagdagan din ang pakiramdam mula doon. Mabuti, kaya handa na ang lahat sa akin. Pagpasok ni Giselle Renvmin, nagpakita siya ng pagkamangha. Bahagyang nag-aalala. Kaya nagdahilan si Thian Pham. Na gustong maghanda ng mga bagay na aalis dito. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang martial arts na damit. At kinuha ang card na may number 7 sa kulay pula. Nagpakita ng kalungkutan si Renvmin. Dahil mula dito, wala na siyang gagawin. Salamat po sa City sa pag-aalaga sa akin sa mga panahong nagdaan. Kahit mahirap sa hinaharap, ngunit inaasahan na magiging maswerte ka. Pagkatapos niyang sabihin, nagpaalaman sa isa't isa at umalis si Thian Pham. Ngayon wala na akong gagawin kaya matulog kaya ako. Kung alam ng SEA na natutunan ko ang martial arts mula sa Hughie, siguradong hindi papayagan na narito ako. Sa buong panahon na nakalipas, ang mga pasyente na gustong puntahan sa hinaharap, dadadadla ko.
Pagkatapos magbulong, sa panig ni Effie Muit ay naging malamig ang balat at kinilabutan ang buong katawan. Kinabukasan sa malaking thirenth ng Makun. Maraming isin ang nag-uusap. Dahil sa pagdating ni Thian Pham. Pagkatapos ng 14 na araw ng pagkain at pagtulog sa Kun. Sobrang saya ni Nguyen Die dahil malapit na siyang magkaroon ng pagkakataong kumilos. Ang pagpatay sa huli ay lumitaw. Pagkatapos mong hamak na dugo ay ang mansa ng marumi. Nang makita siya ni El Giade, nagtanong din siya tungkol sa kanyang kalusugan. Ang lahat ay lubos na gumaling, buti na lang talaga.